The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You pay tithes and of mint and dill and cumin, and you have neglected the weightier things of the law, judgment and mercy and fidelity. But this you should have done without neglecting the others. Blind guides who strain out the gnat and swallow the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You cleanse the outside of the cup and the dish, but inside they are full of plunder and self-indulgence. Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup, and the outside also may be clean." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Jesus sa Gospel parang meron siyang kasamang galit. Gigil. Manggigilya po. Woe to you! Alam talaga, makalunos na kayo. Ikaw ang pariseo. The word is very strong. You hypocrites. May katadwan na po sinabi. Eman tutu, balat kayo. And yet, this could be defined as divine indignation. Atin po minsan, ikay po mimuha na kayo? Nagalit ka na ba? Tang mikiabe gigil, tang mimuha ka. Diyan tang mimuha ka, nanong kakamuha mo. Maybe you have a good reason to be angry na eh. Kusintirol ko pa mo na eh. Pero, why not? Minsan natin pong nag-confess sa akin, sasabihin ko sa inyo, hindi naman po kasalanan eh. Sabi niya, "Father, may kasalanan po ako." Anong kasalanan mo? Nagalit po ako. Is that sin? Nagalit po ako? Is anger itself a sin? I believe feeling angry, is it a sin? I feel, because anger is an emotion. Anger is a sin? The question is, what caused it? Why are you angry? When were you angry? What did you do? Anong ginawa mo nung nagalit ka? Yun ang importante. Yung nagagalit, kamukha lang po nung nalulungkot. Kamukha lang po nung masaya. Kamukha lang po nung natatakot. Kamukha lang yung naiinip. These are emotional situations. But what caused it? And what did you do? Saan nanggaling ito at anong ginawa mo? Because anger is an emotion. Tignan niyo po sa Webster on emotion. A natural, instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, and relationship with others. Or it's an instinct, intuitive feeling as discussed for reasons and knowledge. As an emotion in itself is neutral. May repeat, emotion itself is neutral. It's neither good or neither bad person. It's an emotion. Emotions like sadness, fear, disgust, boredom, loneliness, happiness, joy, and even surprise. Emotions, they come and they go. Temporary lang po. Pag nagalit ka, minsan mamaya wala na. O kaya, tumatawa ka, masaya ka. Tapos na, tinatawanan mo. Natatakot ka nga lang. Pag dumating yung kasama mo, may ilaw na, wala na. Yung nakakatakot, yung permanente. Nakakatakot po yun, no? Yung tumatawa ka ngayon, tapos hanggang mamaya tumatawa ka pa. Delikado po ito. O kaya itang mimuha ka, ikandili, mimong mimuha ka pa.
I think there's something wrong if that is the case. Because emotions are like storms. Then pong bagyo, di ba po yung bagyo, datang, hanggang mas sa kanya pa po, kay ba't mako? The same is with emotions. Nang kaya may mukha kang ngayon, let it pass. Count, 1 to 10. Let it go. But what is important is, what did you do when you were angry? Nanggewa mo, may nagkas ka. Penasakit may anak mo. Kaya kamwa mo, may masibas kang kaya kamwa mo, may patay ka kayong dalan, kayong parking. Your anger can positively point to your values actually. Other than what you did is the real cause. What is important to you? Nang kayo mimimwa ka because of your values. Itang maulaga kaya ka. Naning maulaga kaya ka? Halimbawa, maulaga kaya kayong oras. Oras. Bisabi yun, mikit ko ng alas 8, dintang niya alas 9. Maulaga kaya kayong malinis. Likwan mo yung baleyo. Bigbalik ka, karinat. Importante kaya kayong malino yung order. Pamisabi ta, makanya sunod-sunod. Gilo mo. Maulaga kaya kayong tahimik. Nakakangi eh. Or even, maulaga kaya kayong dapat, what is just. Itang makatarungan. Pero balang may manusto. Tang ginawa lang flood control, pero makalbog pa rin. Kami mo, kabat bilyon-bilyon la pa rin mawawala. Kanita nga na ako yung mawawala, milyon. Bangya ni B. Fairness. Itang patas mo. Ila, chula kayong maragula masanting bale, kaya ba din kalulu, mialbugan la? Truthfulness. Itang totoo. Itang mong totoo. Itang totoo isabihan tamo. Mukan lang meniwat karalang kayamanan na marakal. I'm sure in our lifetime we will earn, but it must be just, it must be fair, and it must be true. Tami pagloko. Itang totoo. Siguro nung mabiyay Jesus ngayon manggigilya naman. At inyang divine indignation. For what you are most passionate about and what you value most, usually is the source of your anger. Kaya po, panggigila na lang, may muwayang mimuay Jesus. Woe to you, you blind. Tuturuyo pa mo, pero monusto yung gagawan mo. Papakula tayo, tang malinis ko kelwal, pero kayong kilub, marinat kayo. Jesus values what is inside. Yung paulaga ng Diyos, itang kayong pilubluban tamo. Baling marinat kay tsura, uling mekaniko ka. Baling marinat ka gamat kasi mananam kampale. Yung maulaga kang Yesus, yung kalinisan, ng katang kalubluban. Baling medyo meto ng kalupa, kasi makabilad ka, magobra ka kayong dahalan. Yung maulaga kang Diyos, yung pilubluban. At niya pa misan ikit kaya, do you remember misan mimwaya naman Jesus kayong temple? What kabira kayong temple kamoy Jesus? Pe maligtad no relamesa. At niya pang, niya pa yatang whip, niya pa pong mimwaya po. Because Jesus valued the temple. Nanuwaring kakamuha na karetang magtinda kayong temple. Ba? Ngayon pala retang magtinda ka rin, unfair yung kanilang pamagtinda. Ulingin, bali po yung Mecca. Itang center of Muslim faith in Saudi. Dadayo la rin Muslim, mabilog yato. Makanya niya po yung Jerusalem. Center there for in Jewish faith. Dadaywan de, dakala estranghero, the strangers. Malam po, pupunta ako kayong malayong lugar, karen touristic areas. Paglokwan do rin tao, itang karalang timbangan gusto. Itang exchange nga, detang pera da. Kanita, para de pera. Dem pera da rin Greeks, dem pera da rin
aluang lugar, miyaliwala, potang may kaka-exchange, itang patas, paglokon do rin tao, niya mimuaya po. The passion of the house of the Father consumes Jesus even as a young boy. Now we understand why in my Father's house is a temple that you made a marketplace. Gewayang palengki, ing tuknangan, ing templo, ing igpako. Ikitsukanita, bigpalakwan niya po kayang templo because He loved the temple. I think even the times of Jesus were silent times. Di ba timpun times kayong Jesus? Tayo akit ang the hidden life of Christ. Palagay ko, may rato niya kayong temple kanita, may garal niya. The anger of Jesus was focused to the unjust, unfair, and abusive practices of the sellers in the temple, where the high priests were also benefited. Ingaws na po kanita, holy anger. I think holy anger is a gift. Makatakot ang akakit mo ng gusto, kapabubulad. Akakit mo ng mali, kapasasabi. Then you are part of it, nganapen. Because the Lord loved the temple. It's not really about anger as a bloodthirsty for revenge that seek to harm others. And man puling mimwayang mimwa ka rin tao na burimum, panasakit ali po. Itang lugod na king templo. Anger from the deep carving of for a better church. Ningkay po itang berita mo, sana samasan tayo pa yung pisang banta mo. And anger that seeks for a better society. Ningkay manggigil ka. Ngayon mo po nga ba, makaramdam pong balita. Diksu pamilit king misa. Itang we realize the unjust society where we live. Divine indignation is born out of deep love, holy hope, and holy courage. At pong banal na kamwa. Itang kakamwa mo, itang gusto yung gagawin da. Sobra na. Paglokon da nakatamo. Then if you have that in your heart, God bless you. Let your anger be holy for its right reason and until its fulfillment and its end. Ningkay mi mga tamo, yan ang para panasakitan mo rin tao. Uli nga kakita mo ating bagay ng gusto. Let this be our prayer. Lord, bless us with divine indignation. Like Jesus condemned the hypocrisy of the scribes and the Pharisees during His time. Let us also not take for granted what is true, what is just, what is fair. In that way, we become true Christians. We are prophets. We are not only holy na walang ginagawa. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.